Eh di ang baon ko sa school, 20. Pamasahe 5 noon eh, nag-aaral ako. Pumahanap ako nung bus, yung De Dios. Merong bus nung araw, De Dios Transit. Yun doon ako sumasakay kasi pag nasira siya, may dadating uli after ilang minuto, may dadating na kasunod. Pwede kang i-transfer. Pero pag ang sasakyan mong bus, although papunta pare-pareho sa Quiapo, eh ang nasakyan mo yung nag-iisa siya, hindi mo tinitignan, eh baka masakay ka doon sa walang kapartner na eh maghihintay ka nang gawin yun ng 3 araw bago ka maalis doon sa kung saan kayo nasira. Bagaman lahat merong signboard papuntang Quiapo. Ay, ibig ko sabihin sa paghahanap ng totoo, dapat una mong titignan signboard. Ano signboard? Kasi ang iglesia sa Biblia, tinatawag iglesia ng Diyos. Dapat makita mo kung saan siya papunta, iglesia ng Diyos. Kanino ba yan? At babasahin ko sa 43:7 ng Isaya. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang ginawa, yun ang para sa kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang inanyuan. Eh parang ikaw, kapatid, lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Kung may titulo ka ng lupa, nakalagay din pangalan mo. Kasi yung pangalan, yun ang tatak ng ikaw ang may-ari. Kaya asawa ni Aldrin. Pag yung asawa ni Aldrin, tinawag mong asawa ni Alvin, iba yun. Masama yun. Ibig pa sabihin, nasa lisihan si Aldrin. Kaya naging asawa ni Alvin. Diba? Lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Brief ni Aldrin, Volpe ni Aldrin, Pustiso ni Aldrin, Kamiseta ni Aldrin. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people and thy city are called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa Biblia, ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Kaya kung magsusuri ka, dapat mag-umpisa ka sa mga tinatawag na iglesia ng Diyos. Eh marami ring iglesia ng Diyos. Sa Pilipinas, mahigit 20. Magsusuri ka pa ng mas malalim. Huwag pangalan lang. Baka ipinangalan lang iglesia ng Diyos, eh iglesia pala naman ang impacto. Bakit? Eh merong ganun 139:20 ng awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Meron pala namang gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kwenta. Mga kaaway ng Diyos yun. Kaya ang masasabi ko, kapatid, kung nag-uumpisa ka, sabi nagsusuri ka, dapat ang sinusuri mo yung iglesia ng Diyos. Halimbawa, 20 yan, pakinggan mo lahat. Kasi tama na agad yung titulo, iglesia ng Diyos. Eh kung talagang gustong punta sa Quiapo, sakyan mo, hanapin mo yung ang signboard na bus papuntang Quiapo. Kaya lang, mas maganda yung bus na magaganda ang gulong. Titingnan mo rin yung gulong, baka kalbo na, eh sumabong on the way, madisgrasya ka pa. Ganun lang ang ibig sabihin. Ngayon, yung salitang it is okay to sin, walang sita sa Biblia it is okay to sin. Ang mababasa natin, nasa Galacia, pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Authority ito, hindi ako may sabi nito. Kapitulo 2, versikulo 17 ng Galacia. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung sabi ni Pablo, kung pinagsisikapan natin, sabi niya sa mga Kristiyano nung una, na tayo'y ariing ganap kay Kristo, that we may be justified in Christ.
tayo rin naman ay nasusumpungang mga makasalanan. Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Is Christ a minister of sin? No. He is a minister of righteousness. He is never a minister of sin. He is a redeemer from sin, but never he has been a minister of sin. Kaya yung mali yung sinasabi, okay lang magkasala. Because we are only human. Bakit? Do you mean to say that humans were created to sin? Is that the intention of God in creating humans? To sin? That is a wrong notion. Bakit? We were created to do contrary to the word sin. Let us read Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayun. Sabi ng Biblia, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi sinabing para sa kasalanan o para magkasala, sapagkat kami ay tao lamang. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Kung Biblia tatanungin mo, kapatid, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Yun ang kabaligtaran ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, masasamang gawa yun. Mabuting gawa, mahalin mo asawa mo. Huwag yung asawa ng iba. Yun ang mabuting gawa. Pero pagka minamahal mo na yung hindi mo asawa at asawa na ng iba, nangangalon niya ka. Yun ang kasalanan. Eh, bakit tayo ginawa ng Diyos? Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakaganda ng sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Sana wag ka nang mailigaw. Maraming salamat po. Yan sa mga taga Doha, Qatar. Lipat naman po tayo ng San Jose del Monte City, Bulacan.